medyo naawa din ako dahil talagang medyo matanda na siya at hindi na talaga mahina na siya eh. Nakakaawa naman na i-grill namin ng gusto ang dating pangulo natin, no? Kahit na Pero gustong-gusto pa niya. pero Congressman, mas nakakaawa rin siguro yung mga pinagpapatay sa drug war na walang due process, hindi po ba? Medyo concerned ako dun sa statement ni Congressman Abante kanina. Dahil si Congressman Abante, yung isa sa mga namumuno ng Quadcom. At isa siya doon sa nag-offensive dito sa investigasyon nito, paglilink ng POGO, ng human trafficking, ng drugs, ng human rights violation, sa extrajudicial killing, sa Tokhang. No? Pero ang sabi niya kanina, medyo naaawa siya kay Presidente Digong dahil matanda na, no? Baka napapagod na. Ano si Digong nagsasabi? Tuloy! Pamorningan tayo. Hinahamon niya eh. Kasama yun sa kanyang performance politics. Hinahamon niya. No? Pumunta ako rito, ang dami-dami nyo, mag-isa lang ako, pero gusto kong ituloy ito. Kahit 10 araw pa. Kahit hanggang umaga. Kasama yun sa kanyang performative politics na hindi ako natatakot sa inyo. Kahit puro bata kayo, kahit marami kayo, kahit matanda ako, nag-iisa ako, kayang-kaya ko kayo. No? Hindi lang yung ICC sisipain ko. Pati kayo sisipain ko. So, kasama yun sa kanyang drama. Bakit ka maaawa ron? Bakit ka maaawa sa isang halimaw, no, na mahigit 35,000 ang pinapatay na walang due process? Ang daming collateral na namatay, no, na ang tawag mo ay sorry, no, collateral kayo. No? Tapos, paano ka maaawa ron? Na nung tinanong siya, ano bang tingin nyo dun sa 35,000 na napatay sa drug war? Anong sabi ni Digong? Kulang pa. Kung ako ang presidente, dadagdagan ko pa yan. Ba't ka maaawa dyan sa ganyang klase ng halimaw? Diba? Hindi ko maintindihan eh. No? Paano ka maaawa? No? Paano ka maaawa sa I agree. Sinasabi? Kasi kung merong medyo... Kumusta? Gusto niyo uminom muna ng kape para lalong uminit ang ulo? Ano ba? Tapos, ba't mo sasabihin na may problema si Trillanes dahil nagsampa ng kaso. Actually, hindi nagsampa ng kaso. Mamaya, hindi diba? Mamaya tayo kay Trillanes. Konektado kasi na sinabi. Sige, go. Konektado kasi na sinabi. Go. Yung sabi ni... galit ka yata eh. No? Hindi, go. Sabi kasi ni Kong Abante ka. Yung host. Yung host, talagang yan yung kilala ko na Christian Esguerra. Nasabay ko lang init ng ulo. Init ng ulo eh. Yan yung namimiss ko, di ba? Go. Sige, ano? Di ba? Tapos hindi daw makabayan si Trillanes dahil nagsampa siya ng kaso sa ICC. Actually, hindi siya nagsampa ng kaso. Yung kaso na yan ay ginawa ng ICC, motu proprio. Ang ginawa nila Trillanes, nila Conti, at ng iba pa, nag-send ng communication. 3 lang ang pwede magsampa ng kaso sa ICC. Yung United Nations Security Council, yung ating sariling gobyerno, at yung ICC mismo. In this case, yung ICC mismo. Kaya hindi siya nagsampa ng kaso. Senator, ginagamit lang po yung term na kaso para mas madali sa layman. Pero technically nga, communication sinubmit. Ayan. Ilan po kasi ang hirap ipaliwanag lalo sa mga trolls eh. Kino-correct lang natin, no? Pero yung mahirap sabihin, 'di ba? Na nagko-connive sa mga dayuhan si Senator Trillanes. Malabo 'yan. Paano ka magko-connive sa ICC? Pinirmahan natin yung treaty na 'yan. Bahagi na 'yan ng ating batas dahil pinirmahan natin. Sabihin mo, umalis na tayo. Yes, umalis tayo. Pero yung kaso na nasa ICC ay habang miyembro tayo. Habang 1 year pag-alis natin, the treaty holds. No? Yun dapat ang maunawaan ng ating mga members of parliament. At dahil yan ay treaty, bahagi yan ng ating batas. Hindi yan konayban sa mga dayuhan. Hindi yan nakikipag-connive. Yung hindi gagamit ng ganyang klaseng sistema, yun ang nagko-connive dun sa mga criminal na may crimes against humanity.
no? Ayusin nating maigi, 'di ba? Ayusin nating maigi. Kaya ginawa ang ICC para yan yung last court nung mga hindi of last resort. Oo, last resort, last kanya. Nabulol-bulol na tuloy ako, no? Pause na. Ako na magtutuloy. Ang ICC po ay tinatawag sa pamamagitan ng Rome Statute bilang Court of Last Resort. Meron po yung tinatawag na complementarity principle. Diba? Yan. Halimbawa, yung 35,000 na pinatay, yan ba ay nakapagkaso sa ating korte? Noong 2021, humingi si Justice Secretary Guevara ng 1 taon para bigyan ng pagkakataon yung ating judicial system na gumana at makita ng ICC na gumagana. After 1 year, nakita nila, wala naman nadagdag na kaso. So clearly, wala yung hinihingi nila na complementarity. Paano ba spelling nun? Complementarity, no? Malinaw na walang complementarity dahil hindi nga nagsasampa ng kaso. 35,000 yung pinatay. Ilan yung kaso na sinampa sa korte? Diba? Kaya nga siya ay, inuulit natin, Court of Last Resort. Okay na, Christian? Hindi na ako nabulol. Pwede ko masusugan lang kasi na-jumble na pati yung mga prinsipyo. Baka lang magamit ng mga kaaway ninyo, no? Itong sinasabi nyo. So yung yung resort of last court, Sabi kasi emotion, kinokontrol. Teka lang, ikakalma ko lang para baka naguluhan kayo sa paliwanag ni Senator. Ang ibig sabihin po ng Court of Last Resort, ganito yan. Sa Rome Statute kasi, ito po yung tratado. Ang tratado po ay agreement o kasunduan sa pagitan ng mga iba't ibang mga bansa. Okay? So, niratify po natin yung Rome Statute noong 2011. Panahon niya yan, di ba? 2011. Tama. Isa sa mga nagsulong yan, si Harry Roque, yung Maong Miram Defensor Santiago. Ang prinsipyo po nung pinag-uusapan namin na complementarity principle. Ibig sabihin, pag yung state party, kunwari Pilipinas bilang member ng Rome Statute, unwilling and unable to genuinely prosecute. Tatlong elements po yun, no? Unwilling, unable, tapos dapat genuine. Okay? Pag hindi pa gumagana yon, dun papasok yung ICC. Yun po yung tinatawag na complementarity principle. Ayan. Musta? So bakit patawagin na connivance yun? No? Yun yung aking gustong i-correct. Hindi yung connivance. Dahil bahagi tayo ng ICC hanggang 2019. Diba? No? Yung communication, yung proseso, sinimulan ng ICC 2017. Nag-warning sila, si Prosecutor Bensuda noong 2016. Nag-warning siya, inoobserbahan namin kayo, dumadami yung EJK. Noong 2017, sinimulan yung proseso ng preliminary examination. Ibig sabihin, titignan nila kung yung Pilipinas nga ba ay merong possibility na may nangyayaring crimes against humanity. Ngayon, yung after niyan, yung preliminary investigation na person-specific na. Yeah. Ibig sabihin, napatunayan na may crimes against humanity sa Pilipinas. At sa preliminary investigation, ay may mga tao na, in this case, si Digong, si Bato, etc., na may kagagawan nito, na posibleng kasuhan, no, after ng preliminary investigation. Yung preliminary investigation, patapos na yan. At dyan sa patapos na yan, dyan lalabas yung international warrant. Dahil kukunin na yung tao para dalhin sa ICC, sa Den Haag, para simulan yung proseso ng paglilitis. Formal na kaso. Doon na. So, hindi yun connivance. No? Hindi yung connivance. Sa mga dayuhan. Dahil ang ICC, yung treaty na pinirmahan natin, ay bahagi ng ating batas. Kahit umalis na tayo. Tama yan. Alam niyo yung sinasabi niyo, yung ibang mga congressman na parang hindi alam yun. Tingin ko naman alam nila pero feeling ko naglalaro ng politika. Kasi lalo, miski naman si Bongbong Marcos, I don't think hindi niya alam yung desisyon ng Supreme Court.
Diba? Sinabi yan ng Supreme Court eh. Kahit umalis na tayo, obligado pa rin tayo dun sa cooperation base rin dun sa tratadong pinirmahan natin. Lalo at kung yung inimbestigahan o nililitis ay nangyari dun sa period kung saan ba ang Pilipinas, diba? Sa ICC. Desisyon niya ng Supreme Court noong December 2021. Unanimous. Ang sinabi ng Supreme Court, may jurisdiction ang ICC sa atin dahil pinirmahan natin yung tratado, yung treaty. Mahirap kasi na ayaw mong sundin yung ICC, tapos ipagmamalaki mo na nanalo tayo sa UNCLOS dito sa West Philippine Sea laban sa China. Hindi pwedeng selective, hindi pwedeng cherry picking. Kung ikaw ay sang-ayon sa international law, dapat sang-ayon ka sa ICC. At hindi yun connivance, inuulit ko. No? Hindi ko niredepensahan si Trillanes. No? Ang sinasabi ko lang, yung ginagawa niya ay hindi connivance sa mga dayuhan. Parang traitor ka ba? Parang traitor ka? Ang traitor, si Digong. No? Yun ang traitor. Okay na. At yung sumasang-ayon kay Digong ay mga mas traitor pa. No? Init ng ulo ni Senator. Bad timing yata. Tutuloy pa ba natin to? Init ng ulo, no? Hindi, lang ako doon sa... De, pero in all seriousness, I agree. Naawa kay Digong. Diyos ko po naman. Oo.